mapagpalang araw mga ka-technician, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na LED TV. Ang kanya pong brand ay Ace. So sabi ng may-ari, ang kanyang problema ay walang picture pero may sound naman. So dati na po natin itong inayos. Ang problema nito dati ay backlight. So may mga pinalitan tayo, tapos pinalitan natin ng backlight driver. Kaya ngayon saksak natin, testing natin kung anong problema talaga nito. So yan, saksak natin. Ayun. So may backlight naman. So milaw na yung backlight kasi nakarekta yung backlight nito. So switch on natin sa remote. Ayan. Ayun. So ganun lang ang lumalabas. So nagpo-protect po yung kanyang ano. So okay yung backlight. Tapos ayan, may sound naman siya. Ayan, may sound naman. So okay yung backlight. Tapos ang picture ang problema. Yung sa panel trouble po ito. So nagpo-protect. Okay, sige. Buksan po natin ito. Samahan niyo po ako. Okay, ito po kanyang model. Ayan. Okay, ito na. Tanggalan natin ang mga screw. So, ayan. So, natanggal na natin yung kanyang takip. So, ito ang kanyang panel. Ito yung madalas talagang nasisira. Ito yung kanyang ano pala, DC-DC. So, ito yung pinalit natin na ano dati, na backlight driver. So sabi ng iba kasi hindi daw tumatagal ito. So ito ano na rin to. Sobra kulang 2 years na rin ito na napalitan ko yan. So ngayon ang issue na niya ay hindi backlight kundi yung kanyang panel issue. Okay, sige. Linisan muna natin to kasi medyo madumi pa. So, check muna natin yung supply ng BGH kung stable ba or nagpo-protect. Okay, sige, saksak natin. Yan, may ilaw na yung backlight. So, abangan natin dito sa kanyang V1. Yan. So, okay, switch on natin sa remote. Ayan, nag-on na. Ayan. So, gumalaw yung ano, supply. Tapos nag-protect. So, yan po madalas ang sakit dyan. Okay, hanapin natin ang ano nito. Ang kanyang leak sa CKB kung saan dito banda ang may leak. Okay, so ito yung ano, mga terminal ito. Ayan. Tapos ang kapartner niyan dito sa kabila. Ayan. So konektado yan. So ngayon, check tayo ng mga ohms. Ayan. So check natin ng tester. So dito tayo. Ito yung gawin natin munang base, yung number 1 na yan, na una na pin. Ayan. Check natin. Ayan. So 30 mega ohms. Kabila 29 mega ohms. Next 30. Next yan, 30 rin.
Next. Yan, 27 mega ohms. So 25 mega ohms. So walang leak dyan. Okay, ito naman ang sunod natin gawing pinaka base. Yan. Tapos dito next, dito ang kasunod nya. Yan, 3 mega ohms 4. Next. Ayun, 43k, 43.3k. Next, 3 mega ohms, 25 mega ohms, 65 mega ohms. Yan. Ito may isa pa. Yan. Hindi mega ohms naman. Yan. Next, dito. Yan. Mega ohms pa rin. Yan. So, ito lang talagang dalawa. Okay, ito. So, puro na mega ohms. So, ito lang dalawa ang K. Itong dalawang connection na to. Ayan. So, yan ang katingin natin. Putulin natin yan. So, hindi ko na ipapakita kung paano yung pagkaputol ko. Kasi may mga video na ako nito na in-upload sa technique kung paano magputol. So, medyo matagal pa kasi. Mahirap pa So, itong dalawa lang na to ang putulin natin. Isa lang muna dito. Kung wala dito, pagputol ng isa, pag-protect pa rin. Ibig sabihin, sa kabila ang problema. So, at least isa lang yung naputol natin. Okay, sige. So, ito na. Naka-cutting na natin. Ayan o. So, check natin. Okay, dali lang. Ayan. Naka-buzzer tayo. Ayan. Okay. Check natin. So, ayan. Wala na. Wala nang connection. Ayan. Ayan. So dito wala na sa baba. Ayan. Okay, check tayo? Check voltage tayo. Ayan. Okay, dito tayo sa V1 magsukat. Okay, saksak natin. Ayan. Okay, dito tayo mag-abang sa V1. Okay, switch on natin sa remote. Ayan, nag-on na. Ayun. Bagsak ulit. Okay, check natin ang resistance. Check natin kung ganun pa rin ang reading. Ayun, K pa rin. Maaring sa kabila ang problema nito.
Parang sa kabila ang problema nito. Ayan o. Okay pa rin. So dito tayo sa kabila, mag-cutting. Okay, correction lang po. Dito yung tinuro ko kanina. Dito pala yung ano, yung kapartner nito. Ayan o. So ito, i-check natin dito. Ayan, so ito yung kapartner niya. Ayan. Hindi, ito connection pala. Ito yung connection niya. Doon, tagos sa kabila. Okay, so katingin natin ito. Okay, ito naputo na natin dito. Ayan. Ayan lang. Okay, buzzer natin. Ayan, so wala nang connection. Ayan, check natin dito sa kabila kung ano pa, kung K pa rin ang ano, resistance. So ayan, mega ohms na siya. Ngayon dito tayo sa baba. Ayan, so mega ohms na siya. Mas tumaas pa, 21 mega ohms. Pag dito 3 mega ohms. So, ibig sabihin dito talaga ang problema. Okay, sige, bago natin ibalik ito, palabasin muna natin ang voltahe. Okay, sige, saksak natin. Tapos dito tayo makabang sa kanyang VGH. Ayan. Dito sa VGH. Ayan. Okay, switch on natin. Sa remote. On. Wala pa rin. Bagsak pa rin. Okay, ulitin natin. Okay, switch on ulit. Wala, bagsak. So, cutting natin yung kapartner niya dito. Okay, bago natin putulin, so ituturo ko muna sa inyo yung dumagdag uli na grounded. So kanina dito, yung tinesting natin dito kanina ay naka mega ohms naman. Ito yung ginawa natin kaninang base. So naka mega ohms naman lahat dito. So ngayon ay meron na siyang leak uli. Nagkaroon pa ng panibagong leak. Yan, kung mapansin natin dito, ito yung kinating natin. Tapos ito yung kapartner kanina na grounded. So ngayon, check natin ulit sa ibang connection. Yan, mega ohms. Ito. Yan, mega ohms. Ito. Mega ohms. Yan, mega ohms. Parang bumalik uli Ayun, ito. Ayan, K siya. Ibig sabihin ito dumagdag. So dito tayo. Dito kasi kanina so pag chinek natin dito naka-K siya.
So pag dito sa baba, mega ohms pa rin. So ibig sabihin dito talaga sa kabila. So dito na lang tayo magkating lahat. Ayan. Tingin natin ito. Okay, so ito nakating na natin dito. Okay. So testing natin ulit. Saksak. Dito tayo mag-abang. Okay. Switch natin sa remote. Ayun. Lumabas na. So, confirm nga dito sa kabila ang problema. Yan. Tingnan nga natin. Picture. So, meron na. Meron ang picture. So, ibalik lang natin yung yung isa dito na pinutol natin. Tapos, yung isa pa ditong grounded ay putulin natin kasi tatlo ang problema. Pwede naman natin putulin pa yung iba dito. So, depende lang sa picture mamaya. Okay, sige. Balik ko muna ito dito. Okay, ito. So, ito, nabalik na natin ang connection. Tapos, yung pinutol natin dito ay ito. Ayan. Tapos, ito. At saka, ito. Ayan, yung papunta dito. Ayan, ang connection. So, kasi nung chinek ko kasi dito sa baba at saka dito nasa K ohms pa rin ang kanyang KE ang kanyang resistance. So, pagkakating ko dito ganun pa rin. Sa madaling sabi, dito pala yung resistance na K. Ayan o, yung pinutol na isa na yan o. So yan yung pinutol ko ulit dito. So bali nagputol tayo dito ng isa, tapos bali tatlo dito. So sinubukan ko na hindi na siya ibalik dito. So okay din naman ang picture. So at least puro na mega ohms yung natira, wala ng K. Okay, sige, testing natin. Okay, so natin sa remote. Sangat natin. Ayan. Ayan, malinis na siya. Ayan. So, malinis na. Ayan. So, testing natin ito sa cable para malaman talaga natin kung klaro talaga ang kanyang picture. Okay, ito na. Nakakabit na natin. Okay, saksak natin. Ito. Ayan. Tapos, 10 seconds or 15 bago pindutin ang remote. Ayan. So, nag-on na. Ayan, lumabas na yung ace. Ayan. So, okay na ang picture. Okay. Lipat natin ng wala nang bawas ang
Hindi na gumagana yung volume. Merong bumati sa'yo. So, disrupted ngayon yung yung regular na kaya kung nagulat mo, so, Ayaw nang gumana yung ibang physiologically or psychologically. Oo. Ayan. Channel. Yan. Jessie, magandang patanghali ba? Magandang umaga. Yan. Okay, sige. So, okay na. Jessie, anong dahilan kung bakit ito Okay, sige. God bless po sa inyong lahat.